Yes, it's me again. Oh, di ba napakatagal natin walang vlog pero yung parcel natin hindi talaga tumigil ang pagdating. Dahil nga naging busy ako nito mga nakarang araw, natambakan talaga ako ng mga free sample dito talaga sa bahay. Bukod nga dito, ito talaga kusina namin ay literal talaga na binagyo. Wala kasi na nag-uulan, hindi ko na nga ito masyadong nalilinis kasi talagang tumutulo yung tubig mula dito sa taas. Sobrang nakaka-stress at sobrang nakakatabad na talagang tumambay dito sa kusina, lalo na kung ganito nga yung sitwasyon. Medyo nakakadismaya nga lang yung contractor namin na last na gumawa dito, hindi na talaga kami binalikan. Kaya sobrang na-stress talaga kami ng mga time na to kasi isipin nyo, sobrang laki rin naman ng nagastos namin tapos ito, hindi pa rin nga maganda yung pagkakagawa ng bubong namin. At dito nga kailangan ko pamatansya kung saan papatak itong tubig para nga masalo nitong pitchen. At syempre, dahil wala naman talaga ibang gagawa nito, eto, inutay ko na nga itong paglilinis ulit kasi medyo umiinit na rin naman. Nagtatanggal ko muna nga itong nakalagay dito sa aking organizer para malinis ko hanggang kailaliman. Nung nakaraan nga, sinilip nga ni Louie yung gutter namin dito sa taas, napansin niya, hindi nga ito nakaslope kaya pumapondo talaga yung tubig sa gitna at eto nga, nagdilik na dito sa aming kisame. Kaya sabi niya nga, siya na lang din daw yung gagawa para daw at least alam niyang maganda at maayos yung pagkakagawa. Dito nga sa ilalim ng lababo, mapapansin nyo, solid na yan, siya na rin yung gumawa niya. In fairness naman, maganda naman talaga yung pagkakagawa niya, sobrang kinis, mas makinis pa sa mukha ko, ganun. Nang malinis ko nga yung taas, ito naman baba yung winalisan ko para malagay ko na nga dito yung mga gamit na pinagtatanggal namin. Medyo marami pa rin natira mga pintura at mga gamit dito sa bahay na magagamit pa namin sa future. Saka yun nga, dito ko muna sila ihahalay sa baba kasi wala pa rin ako nabibiling organizer. Sayang tong coffee maker na to kasi nga nabasag yung pinaka-glass niya at hindi na talaga siya magagamit. So bali yun nangyari nga dito, nakalimutan ni Louie na patayin tong coffee maker kaya ayun, naiwan yung glass doon na may kaunti pang laman hanggang sa natuyo na siya. Pero nung time nga yun, hindi pa naman talaga siya basag kaso napatong niya dun sa may tubig. Kaya ayun, nag-crack talaga yung glass. So syempre ayun, ang ending, hindi na talaga siya magagamit. Alam niyo ba yung coffee maker na yun nga yung niregalo ni Louie sa mga inay nung way back 2019 or 2020 ata yun. Hindi rin naman nagamit yun ng mga inay kasi nga syempre hindi naman sila naglalaga ng kaping barako. Hanggang sa'yo, nakita ni Kat, mahilig siya sa kaping barako, iniuwi niya sa Manila, tapos hindi na rin naman niya nagagamit. Tapos dito naman niya dinala kasi nalaman niya si Louie nga is nagtitimpla ng kaping barako. Halang syempre yun nga ang ending, nabasag talaga yung pinaka-glass niya, so hindi na talaga siya magagamit. O diba, so sobrang dami nga nang naichika ko, ito patapos na nga itong ginagawa kong paglilinis dito sa kusina. So bale, ito nga, lahat nga ng mga gamit ko dito sa kusina, inilagay ko na nga muna dito sa ilalim, especially dun sa mga appliances. Tanggal ko na nga itong temporary hook kasi nga lalagyan ko na siya ng panibago. Hindi ka natin ito kahayaang open, kaya ito, binuksan ko na nga itong nabili kong rod para nga ito yung ilalagay ko dito sa may kusina. Ito binili ko kasi gusto ko makita kung maganda ba talaga yung quality nitong nabili kong rod. In fairness naman, sobrang ganda, sobrang kapal din ito, kaya kakayanin to kahit mabibigat na kortina talaga yung ilagay mo. Mili na rin nga ako nitong adhesive hook transparent para naman hindi talaga mahulog yung kortina na ilalagay ko dito. Nung una talaga, hook lang talaga yung nakalagay ko at napansin ko nga kada kibot namin is talagang natatanggal, nahuhulog talaga siya, kaya ayun, napabili na nga ako ng ganong hook. Tapos ito, nilagay ko na nga tong kortina ko, sobrang ganda nga nito, parang uniform lang sa high school, o diba? Medyo bitin nga tong nalagay ko, nakukulangan pa ako sa kortina, siguro bibili pa ako kapag nagkaroon na ulit kami ng budget. Sa totoo nga lang, hindi pa namin matodo yung pag-aayos dito sa kusina kasi nga syempre sobrang busy talaga namin. Yung totoo, hindi ko talaga alam kung busy talaga or tinatamad lang. Totoo lang talaga, yung nagpahinto talaga ng pag-aayos sa akin dito sa lobby, ito talagang tumutulo namin kisame. Sana maayos na to at hindi na maging dugyot dito talaga sa kusina. Syempre bukod nga dito, bibili pa rin talaga ako ng organizer, naghahanap lang talaga ako ng budget. After ko nga maglinis dito, inaya ko nga si Louie mag-grocery para naman kinabukasan hindi na talaga kami aalis ng bahay. Nag-withdraw muna nga ako dito sa may 7-Eleven kasi nga daw magagas muna daw siya ng kanyang motor. Kaso nga lamang parang ibang gasolinahan tong napuntahan namin. Hinayaan ko na nga lang kasi nga eto, makakapagkape din naman ako. Pero sa totoo nga lang, sobrang tight talaga ng budget namin itong mga nakaraang buwan. Kaya eto, ngayon naman finally may trabaho na ulit tayo. Kaya yan, pakape-kape na lang ulit sila. Eto nga yung sinasabi, hindi pa nagsisimula pero nagastos na talaga yung sahod. Char. Sa totoo lang, sobrang thankful talaga ako kay Lord kasi hindi naman talaga niya kami pinabayaan. Noong mga nakaraang buwan na kami talaga yung nagigipit. Siguro nga yung iba sa inyo nabasa yung post ko, kung hindi nyo pa nabasa, basahin nyo na. Char. Pero yun nga, totoo talaga lahat ng sinabi ko doon, wala yung minsan talaga nauubusan kami, nasasaidan kami ng pera, pero thank you Lord kasi nakakabayad pa rin kami ng mga bills namin. Kaya ito, patuloy pa rin tayo sa pag-grind at ito nga, kinabukasan na to, dumating na nga yung in-order ko na monitor, diba? Sobrang bilis talaga niya. Totoo nga lang, sobrang hesitant pa akong kumuha nito kasi nga syempre, kakasimula pa lang talaga ng trabaho, tapos ito, may gastos na agad tayo, diba? Pero dahil nga kakailanganin ko talaga nitong malaking monitor kasi nga nag-estimate talaga ako ng mga plano, so ayan, bumili na rin talaga ako. Anong masasabi mo? Nakakain ako ng tinapay na may kagat ng daga. Nakakasura. Eh kasi naman hindi ko naman kasi talaga napansin. Ito yung tinapay na may ngat na. Ano naman kasi, nakita niya na pingas. Hindi ko tinapay. Hindi ko agad napansin. Akala niya daw normal lang. Tsaka agad ang tinapay na may pingas. Siyempre matataka ka daw na. Akala ko kasi baka nagkataon lang na may pingas yung tinapay. Kaso lang, habang kinakain ko siya, as in doon ako kumagat sa may pingas. Sabi, ay wala lang yun, baka ano lang yun. Tapos nung habang ako yung nagpe-Facebook, napansin ko yung lagay ng tinapay. May dalawang kagat ng daga.
So ayan, di ba yun yung nakaraang pinost ko, di ba? Ngayon ko pa lang talaga siya i-upload. Kasi daw, wala, sinabi niya lang sa akin na wag daw ako mag-overthink kasi hindi naman daw carrier ng daga, yung leptospirosis, kung hindi naman daw siya nakahihilo sa tinapay. Kung hanggat lang daw, wala naman daw yun. So, hindi ko lang si Louie. Sa totoo lang, na-realize ko nga dapat hindi nila kami nagpa-check up kasi alam yun, parang ang OA ko talaga. Tama rin naman yung asawa ko para sa peace of mind na lang din namin. Ayun, nagpa-check up na lang din talaga ako. Pero anyways, after ko magpa-check up, eto nagdalatsyong ako sa may palengke habang iniintay ko si Louie kasi nga, bibili talaga ako dito ng dust. Sa totoo lang, sobrang napaka-convenient dito sa lugar namin kasi malapit kami sa palengke, malapit kami sa ospital, malapit kami sa mall, malapit kami sa lahat in short. Kaya ito, anytime talaga, mapapabili ka na lang talaga ng kung ano-ano sa bahay. Kaya sinasabi ko na hindi ka nagastusan sa doktor pero nagastusan ka dito sa may palengke. So hanggang dito na mga madam. Thank you for watching. Bye!